Breaking news mga kababayan, nako po, sinugod ng taong bayan itong Korte Suprema dahil po dito sa balita na itatalaga na po at hihirangin bilang ombudsman si Boyeng Rimulya. Nako po mga kababayan, ang taong bayan ay kontra po sa pagkakatalaga ni Boyeng Rimulya dahil po si Boyeng Rimulya hinarang din ni Marcoleta. Dahil po sa ayaw sumunod po sa ipinag-uutos ng batas na binabaluktot ang batas. So ngayon mga kababayan, talagang galit na galit ang taong bayan ngayon. Ito po, grabe, nagkakagulo sa harapan ng Korte Suprema. Ang dami nila, libo-libo po ito. Panoorin po natin. Dahil dito, Martin Romualdez, BBM, kung inaakala mo na mapapatahimik mo ako dahil sa warrant of arrest o subpoena, nagkakamali ka dyan. Hanggat buhay ako, kahit nasa loob ako ng kulungan, bibirahin ko pa rin kayo mga politiko, kayong mga magnanakaw kayo. Tandaan nyo yan. Yan si Rimulya, hindi yan pwedeng maging ombudsman. Kasi bayaran yan at tuta si Boyeng Rimulya. Hindi pwedeng maging ombudsman ng isang politiko o isang bayaran gaya ni Boyeng Rimulya. Tapos papaupuin mo sa ombudsman, sino si Rimulya? Para ano? Para wala nang humadlang sa lahat ng plano nilang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Mapapadali ang pag-impeach kay Sara. Mapapadali ang lahat ng pagnanakaw nila. Yan ang plano nila kung bakit gusto niya magpa-appoint yan sa ombudsman. Yang si Rimulya. Magnanakaw yung tuta na yan eh. Ayun, kung ikinakala nyo na mapapatahimik nyo ko dahil sa mga subpoena na yan, dahil sa mga warrant na yan, nagkakamali kayo. Eto, nandito pa ako, hindi ako nakulong. Yung mga loyalista, mga basher dyan, sinasabi niyong himas Rias, hindi ako maghihimas ng Rias. Okay? Hindi ako maghihimas ng Rias na yan. Ba't ako makukulong? Hindi naman ako magnanakaw. Diba? Ang bilis nilang na-trace kung nasaan si Alice Guo noong hinahanap nila. Diba? Ang bilis nilang mahanap si Kibuloy. Ang bilis nilang ninakaw si PRD. Pero bakit ang hirap ipakulong at ipatawag si Zaldico, Martin Romualdez at ang mga iba pang politikong magnanakaw? Mulyang! Mas pinasarap na chicken nam. So yan mga kababayan, may puntos po itong nagsasalita na ito. Yung caption nito, pumutok na, batang Muslim, tinik sa Marcos admin, halaka. Mga kababayan, talagang napakagaling magsalita. Sinasabi po niya ang bilis po nilang nakidnap si PRRD. Mabilis po nilang nahanap si Kibuloy, si Arnie Tevez. Pero itong pagala-gala na si Zaldico, hindi nila makita. Alam nyo ba mga kababayan kung nasaan po ito? Si Zaldico po. Alam nyo ba kung nasaan po ito? Balita po mga kababayan, nasa Barcelona. So, i-check po natin kung nasaan po siya. Bawat lupalop kasi, bawat bansa, may mga Pilipino kaya hindi siya makaligtas. Pag nakikita ng mga Pilipino mga kababayan, pinipicturan at pinopost sa FB. So, meron tayong mga CCTV, mga kababayan. Ito po si Zaldico, makikita po natin dito na picturean po siya ng Pilipino doon sa nasa Barcelona po siya mga kababayan. Ito po, para makita nyo po. Ito po siya mga kababayan, para hindi kayo malihis. Nasaan na po siya? Ito po. Check nga natin. Saglit lang mga kababayan na. Check po natin para pagtiyagaan nyo po ito. Zaldico. Saglit lang mga kababayan na FB. Ito po siya mga kababayan. Check po natin. Ito po si Zaldico para malaman nyo po. Ayan po si Zaldico mga kababayan. Para makita nyo, nagtatago po siya. Nagtatago po sa Barcelona. Nakita po ng mga Pilipino doon.
So, nagtatago po siya doon. Ito po mga kababayan, para makita nyo. Ito si Saldico, oh. Kitang-kita po. Na nagtatago po si Saldico. Ayan po si Saldico mga kababayan, nagtatago. So, hindi siya makaligtas po. Talagang bantay sarado po siya ng mga Pilipino kahit saan siya magpunta. Ayan, basahin po natin kung anong sinasabi ng mga komento. Ito po siya mga kababayan, no. So, yan. Anong sinasabi dito? O, ito mga kababayan. Saldico, Dilima sign, epic. Kahit saan ka magpunta, magtago, makikita at makikita ka pa rin ng mga Pilipino. Kasi sa bawat bansa sa mundo, may Pilipino talaga. Nasa Portugal ka raw, di ba? Ayan, nasa Portugal daw ito nagtatago. So, kaya nagganyan yan, merong pumipicture sa kanya na Pilipino. Galit po ang mga Pilipino sa taong ito. Kaya kahit saan siya pag nakikita, pinipicturan, binibidyuhan siya, nire-report po siya sa social media. Sasabihin nila, hindi nila mahanap. O mga kababayan, hindi nila mahanap daw, pero nasa Portugal. O ito po yung comment mga kababayan. O ito po, salbahe may sakit daw, sana natuluyan na. Ayan, sinasabi nila may sakit. May sakit daw si Saldico, pero mga koy, sinong may sakit? Sabi nila may sakit mga kababayan, pero bakit pa gala-gala nakikita sa mga pasyalan? Yan ba may sakit? O nagsasakit-sakitan kasi may tinatakbuhan na kaso? Ayan mga kababayan, no, sabi ng mga komento, salbahe, may sakit daw. Sana matuluyan na. Bye-bye Philippines. Dapat maging wanted na yan. 7 Wonders the Philippines. Nawala agad ang neck brace. Ayan mga kababayan, nagkukunwari na may sakit. Tibay ng may sakit. Sige lang, dagan sa karin. Makorner ka lang puhon. Ano ba yan? Pag warrant yan, sigurado yan, pinakamainam. Kalad ka rin ka ng mga Pilipino kung saan ka. Ingat ka, baka magalit si BBM. Balik pera ng bayan, Saldico. Ayan, posible nga siyang mag-cross ng Portugal at meron lang border ang Portugal at Spain. Halos lahat ng bansa merong Pinoy except sa Pitcairn Island. Kaya't wala kang kawala kahit sa impyerno. May nauna na doon na Pinoy na mga natumba noong tokhang ng mga involved sa drug. Laka, mga kababayan. So, yan po yung nangyayari ngayon na itong si Saldico nagtatago. Mga kababayan, nagtago. Sakit-sakitan po ito. Sakit-sakitan para hindi maimbitahan. O yan, Lacson, parliamentary ka pa ha. O, accountability ito pero hindi mo pinapatawag. Ang bilis yung hulihin si Tatay Digong, si Alice Guo, si Arnie Tevez, si Kibuloy, pero itong pagala-gala di nyo mahuli. Ng mga magnanakaw ay hindi natin pinapahintulutan. Hindi tayo pumapayag na siya ay ma-appoint sa ombudsman. Bakit natin naayahan ang isang katulad niya na maging ombudsman? Alam naman natin na kahit apo nila, anak nila, nandyan sa political dynasty. Nandyan sila lahat sa gobyerno at sumusunod sila sa hamon nilang magnanakaw na si BBM at ng mga iba pang magnanakaw na politiko. Kaya tayo ngayon ay naririto upang irepresenta na tayo ay tutol at hindi tayo pumapayag na si Rimulya ay maging ombudsman sapagkat alam na natin kung ano ang purpose nila, kung bakit yan ang gusto nilang ilagay sa ombudsman. So yan mga kababayan, yan po yung kwento. Talagang galit na galit ang taong bayan
sa pagtatalaga kay Martin Romualdez tuloy kay Boying. So ito po ang sinasabi ng FB na kung saan si Saldico. Mahirap yan hanapin kung ang nagprotekta dyan, taga-gobyerno din kasi. Maraming nadamay pag yan nahuli. Nalaman, sabi dun, gobyerno dyan abangan. Gumaling pero bakit di pa umuwi? Huwag nyong tandaan, madami pera yan. May sakit, nakapag-travel ang hayop. O yan mga kababayan, nakita nyo bang picture ni Saldico oh? O yan ang picture niya, nakadilima sign. Nakadilima sign po mga kababayan, yan oh, nakadilima sign na picturean ng Pilipino. So kahit saan magtago ito, makikita ka, Saldico, kahit sa impyerno ka. So ngayon mga kababayan, i-check po natin itong kumakalat po, ito yung picture. So sabi ng Korte Suprema mga kababayan, ito po ang sinabi ng Korte Suprema, nakakuha tayo ng informasyon tungkol dito. Ito po. Ayan, so anong sinasabi ng Korte Suprema? Supreme Court, wala pang shortlist para sa ombudsman. Naglabas ng paglilinaw ngayong October 5, kahapon, 2025 ang Supreme Court sa gitna ng mga kumakalat na ulat na nakatakdang hirangin si SOJ Boying Rimulya bilang bagong ombudsman bukas araw ng Lunes. So peke daw. Walang balita na hihirangin. So sana hindi po kasi alam natin ang karakas nila. Mga kababayan, ang sinasabi ng mga komento. So ito yung mga komento mga kababayan. Para malaman natin yung pulso ng bayan, magbabasa po tayo. Ito po ang sinasabi ng mga tao. Mga kababayan, ito po, basahin po natin. Para malaman natin kung ano ang sinasabi na reaksyon. Ito po, pagtiyagaan po natin mga kababayan ko ha. Kasi talagang tutol po, pati si Marcoleta, tutol sa pagkahirang ni Boying Rimulya bilang ombudsman. Kasi pag siyang naging ombudsman, meron nang haharang sa mga buhaya dito. Talagang kakampi nila ito. Ayan, wag nyo na isama si Boying sa shortlist para wala ng problema. Tama po kayo, hindi karapat dapat. Kung ganyan pala si Marcos ang pipili ng hihirangin ng ombudsman, di yung malapit sa puso niya, dapat may magandang qualification. Ang ilalagay dyan, hindi kaalyado ni Marcos. Kaya kayo mga taga-ombudsman, ayusin nyo ang pagpili ng pag-ipapalit. Supreme Court na bias appointed ni Duterte ang Supreme Court. O, tignan nyo pati Supreme Court binabanatan nila. So, ano bang sabi ni Marcoleta mga kababayan? Check po natin. O, si Ping Lacson, wait lang Check po natin. Meron dito, may sinabi po Meron dito. Hanapin natin mga kababayan. Ayan, si Caro Dante Marcoleta, ito po yung sabi niya. Basahin po natin mga kababayan ang pagtutol ni Senador Marcoleta dito po sa pagtatalaga bilang ombudsman kay Boying. Ano ba sinasabi ni Senador Marcoleta? Ito po. Ayan mga kababayan Sabi po dito, mga kababayan ko, Marcoleta wants Boying out for ombudsman race. Just in, Senador Rodante Marcoleta announced that he filed a sworn opposition before the Judicial and Bar Council against the bid of Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya for the vacant ombudsman position. Marcoleta cited two grounds in expressing his opposition. He emphasized that Rimulya failed to demonstrate the required legal acumen and adherence to the standards of probity based on his recent public pronouncement. The lawmaker also mentioned the controversial response
made by Remulla, affirming Senator Erwin Tulfo bending the law remark which he said constitute violation of the code, professional responsibility and accountability or SIPRA. Yan po mga kababayan so check po natin mga kababayan, Erwin Tulfo bending the law. Hindi na po mawawala ito si bending the law mga kababayan. So ito po. Check po natin na si bending the law, ito po. Yan, makikita po natin si bending the law, yabang. Pati yung abogado na nakapula, yan si Tatang oh. Tawang-tawa kay bending the law, akala mo kung sino napakayabang. Akala mo kung sino mga kababayan oh, napakayabang ng taong ito. Check po natin, super yabang po mga kababayan. Yes, sir. Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair. Sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair. Sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. O mga kababayan, nakita nyo po ang katarantaduhan ni Erwin Tulfo na sometimes you have to bend the law. Yung abogado po na nakapula, abogado po yan kaya tawang-tawa. Sometimes you have to bend the law. Am I right? SOJ Remulla. Yes, sir! Yes, sir! O ngayon, yari ka, hinarang ka ni Marcoleta ngayon na hindi mo inaayos ang trabaho mo bilang SOJ tapos hihirangin kang ombudsman. Ano yun? Diba si Senador Marcoleta na mismo, hindi ka pwede. Hindi ka pwedeng maging ombudsman kasi pag nandiyan ka, lahat na lang pwede sa'yo. Pwede mong hindi sundin ang batas, pwedeng sundin. Pag ayaw mo, ayaw mo. O kaya ngayon pa lang, yung mga tao sumusugod na sa Supreme Court na hinaharang ka na. O sometimes you have to bend the law. Sometimes, over yes sir, opo. Naging aso ka tuloy. So ngayon mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Na yung mga tao galit na galit kay Boyeng Remulla. Para ang kanilang mga sariling interes at pagnanakaw ay matakpan at hindi malaman ng sambayan ng Pilipino. Unang-una sa lahat na purpose nila kung bakit gusto nila ipaupuin sa ombudsman. Kasi ang ombudsman, yan ang dapat mag-imbestiga kay Zaldico, Martin Romualdez at iba pang mga politiko na sangkot sa nakawan sa gobyerno. Hindi ang House of Representatives, hindi ang mga senador ang dapat magpatawag at tumimbestiga sa mga politiko na sangkot at may kinalaman sa nakawan sa gobyerno. Sino ang dapat mag-imbestiga sa kanila? Yang ombudsman na yan. Kaya yan ang dahilan kung bakit yan si Remulla ay gusto niya siya ang mamono sa ombudsman para pagtakpan ang amo niya at mga ninako nilang pera. So yan yung kwento mga kababayan. Anong masasabi nyo dito? Kahit taong bayan, ayaw kay Remulla na maging ombudsman. Kasi nga, sometimes you have to bend the law to please the people of the Philippines. Halaka! Mga kababayan, ano masasabi nyo dito? O, kaya mag-comment po kayo. Anong masasabi nyo kay Erwin Tulfo? Talagang yung utak nito wala na. Yumabang na. Once again, ako si The Wonders Philippines. Isang like, isang share po, at isang subscribe. Salamat po ng marami. Mabuhay.